Ang kwento ni Julius Manalo, na sa kabila ng 30 taon ay patuloy na hinanap ang kanyang ina, Oo nga! ay maaaring iugnay sa talata sa Biblia tungkol sa katatagan, pag-asa, at pagmamahal sa pamilya. Isa sa mga talatang naaangkop sa kanyang kwento ay mula sa Lucas Kapitulo 15 versikulo 4 hanggang 7, ang talinhaga ng nawawalang tupa. Kung ang sinuman sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, iiwan ba niya ang 99 sa pastulan upang hanapin ang nawawala hanggang ito'y makita? Kapag natagpuan niya ito, masaya niya itong papasanin sa kanyang balikat at uuwi. Pagdating niya sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin, "Makipagsaya kayo sa akin, sapagkat natagpuan ko na ang tupa kong nawawala." Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi, kaysa sa 99 na taong matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Ang talinhagang ito ay naglalarawan ng walang kapantay na pagmamahal at pagsusumikap na muling ibalik ang nawawala. Sa konteksto ni Julius, ipinapakita nito na gaano man kalayo o katagal ang paghihiwalay, may pag-asa pa ring maibalik ang ugnayan sa pamilya. Tulad ng pastol na hinanap ang kanyang nawawalang tupa, si Julius ay patuloy na nagsumikap upang hanapin ang kanyang ina, hindi alintana ang tagal ng pagkawalay. Para kay Carlos Yulo, samantala, ang kwento ni Carlos Yulo, na iniwan ang kanyang ina matapos ang 24 na taon ng pag-aaruga, ay maaaring iugnay sa talata tungkol sa pag-ibig ng Diyos at ang ating tungkulin na magpakita ng paggalang at pagmamahal sa mga magulang. Ang Efeso Kapitulo 6 versikulo 1 hanggang 3 ay nagbibigay ng isang malinaw na utos tungkol dito. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako, upang ikaw ay guminhawa at humaba ang iyong buhay sa lupa. Ang talatang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagsunod at paggalang sa ating mga magulang bilang tanda ng pagsunod sa Diyos. Ang desisyon ni Carlos na iwan ang kanyang ina ay maaaring magpakita ng paglayo sa prinsipyong ito, subalit ipinapaalala sa atin ng talata na may kapayapaan at pagpapala sa pagsunod at paggalang sa mga magulang. Mahalaga ang komunikasyon at pagpapatawad sa relasyon ng mag-ina, at ang pag-iwan o pagtakwil sa isang magulang ay isang seryosong bagay na dapat suriin ng mabuti sa liwanag ng pagmamahal at pagpapatawad na itinuturo ng Diyos. Ang parehong talata ay nagbibigay ng gabay sa iba't ibang pananaw at sitwasyon ng mag-ina, na nagdadala ng inspirasyon sa pag-asa at pagmamahal, pati na rin ang paalala sa ating tungkuling magpakita ng respeto at pagkilala sa ating mga magulang. Naway maging leksyon at inspirasyon sa bawat isa sa atin ang mga kwentong na nauukol sa atin mga kabataan ang bilang isang taong namamahal sa magulang. Talinghaga ng puno at ugat. May 2 puno sa isang hardin. Ang una, sa kabila ng kawalan ng ugat sa lupa ng maraming taon, ay patuloy na naghanap ng koneksyon upang muling mabuhay. Nang muling matagpuan ang ugat, lumago ito ng mas matatag kaysa dati. Ang pangalawa naman, buo at matibay ang ugat, ngunit pinutol nito ang sariling mga sanga, tinanggihan ng sustansya mula sa lupa. Sa pagkawala ng mga sanga, hamina ito at hindi na muling bumangon. Ang aral nito ay, ang tunay na lakas ng isang puno, tulad ng isang anak, ay nagmumula sa ugat sa pagmamahal at ugnayan sa pamilya. Huwag kalimutan ang pinagmulan, sapagkat dito nakasalalay ang tibay at katatagan ng ating buhay. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-follow, like, comment, at share para lagi kayong updated sa mga susunod kong uploads. Maraming salamat sa inyong suporta.